Hello? Hello? Sabihin mo lang, salamat Shopee! Gago! Welcome back again mga sir, this is OX, back again with another video. So ngayon is multi-testing tayo ng bago kong biling na gamit sa sound, which is a processor na digital equalizer. And then, meron rin po siyang spectrum analyzer. And then, salamat rin pala again kay Boss DXD Dog sa pagbigay ng libre na nameplate. Ayun, ganda ng nameplate na binigay niya. Metallic, ayun, parang silver talaga na. Compare natin siya sa ibang nameplate na parang plastic o yung parang yung glass na na madaling mabasag. Ito matibay talaga. Ang linis patignan. So bagay na bagay yung lalagay ko lang dyan. Baka next time nilagay natin dyan. So ito yung digital spectrum analyzer. May sticker pa ng pieces kaya yan. Ito yung instruction manual. Ayan po, ito po yung itsura ng isang ng spectrum analyzer. Yung parang malalaman mo kung ano yung frequency na nagpipik. So mamaya basahin natin yan. Maganda naman yung pagka-packaging niya and gumagamit siya ng IC cord. Ayan. And ito siya. Ayan. So ito yung itsura niya. Parang equalizer talaga. Pero yung controls mo, digital talaga. May gagawin ka na dito, may push button. Ayan. Parang pwede mo ma-push. And then pwede mo ma-individually set yung kada frequencies. Pwede mo i-adjust. And then meron po siyang master volume. So nakikita ko is meron ring version ito ng yung Broadway. Pero kulay itim lang yung itsura nito. Tapos sa Broadway mas mahal siya ng konti. Ito nakuha ko siya ng 5,700 yung 5,700. Yung sa Broadway naman same rin sa Lazada, mga 6,500 or 6,400 yung presyo niya. Kaya ito na lang pinili ko. DXB na lang. Wala naman siguro pinakaiba kundi yung kulay lang. So try natin itong alisin sa plastic. So ngayon is na-set up na natin siya. Pinalitan ko lang yung camera para mas hindi noticeable yung flicker. So ngayon siguro hindi na nag-flicker ngayon yan. So yung connections pala nito sa likod is ganito. Una, may po siya. May switch po siya na nasa-separate para safety rin. And IC connector na ginagamit. And then sa inputs niya, harap natin dito para ma-install natin na mabuti. Ayan. So lapit natin ng konti. Ang available niya na connection is na po, ng single channel lang po or isang left and right lang po yung pwede nating i-input natin. Hindi po sa dual channel gaya ng ibang equalizer. So ito yung input niya. Nanggaling po ito sa mixer. Sa output ng mixer papunta dito sa input ng equalizer natin or yung digital EQ na spectrum analyzer. Pwede rin tayong mag-input using RCA. Ito, gold plated pa. And then output rin, RCA rin. Pero sa akin kasi XLR yung ginagamit ko. Kaya yung input ko is XLR and output is XLR din. And then pwede ka rin mag-output ng PL jack. So hindi lang ko sure kung pwede kang pagsabayin yung multiple inputs, outputs pa lang nito. Kung pwede ka rin mag-output sa ibang channel nito pero hindi kasi yung bands nito is parang single channel lang or isang settings lang sa lahat ng channel. So hindi ko pa na-try yung gumamit ng dalawang output nito. So ito lang na-try ko. Siguro gumagana naman yung dual output nito pero single input lang po talaga siya. Na isang signal lang yung papasukan mo dito and isang settings lang lahat or isang channel lang. Pero siguro pwede ka maglabas nito ng dual output. So sa akin isa lang yung gagamitin ko. Yung output na to papunta ito sa kung may other processors ka pa, pwede ka nang mag-connect ng ng isa pang processors papunta sa input niya. Pero sa akin, nakadirect na po yan sa crossover natin papunta sa input niya. Channel 1 and channel 2. Yung settings nito, lahat ng ibabago natin dito is maapektuhan po yung lahat ng amplifiers nito kasi nasa main or yung settings niya is isa lang nakadirekta.
tapos papunta sa crossover, kaya naapektuhan lahat ng ano natin yung amplifiers, kasi hindi sa after sa crossover. Kung before sa crossover, iisa lang yung settings ng lahat, pero kung after crossover siya, individual or next to the ampli, ayun yung settings niya. Pwede mo rin siyang gamitin as pang mid-high or pang sub na equalizer. So itatry muna natin siyang i-sine sweep kung accurate ba yung kanyang yung visualization. Ayan, magsa-sine sweep na tayo. So sa sine sweep, medyo naman siya, okay naman siya, makakasabay naman siya, kasi hindi lang perfecto yung sine sweep natin, kasi dito sa low frequencies masyadong siya, parang hindi na ma-detect ng mabuti. Pero sa upper frequencies or sa mga mid-range and highs, okay naman, accurate naman yung kanyang mga labels. So sa mga buttons, for example, is magsiset ka ng try natin mag-recall kung ano yung nakaset dito. 2, ito yung settings ng 2 kung iba yung gagamitin mo. And then try naman natin mag-bypass. Yung bypass, wala talagang tunog, kasi naka-bypass yung channel niya, pero may lumalabas na spectrum. Ito yung indicator na nag-bypass tayo. Tapos kung mag-adjust naman tayo ng equalizer, ito lang gagawin natin. I-edit tayo ng frequency sa equalizer, or gumagamit tayo ng digital equalizer, ito lang yung gagamitin natin. Ayan, may nagbi-blink po yan na gaya nito. So kung lapit natin na konti. So kung na ganyan, ipindutin natin ulit. May nagbi-blink yan, ibig sabihin yan yung ating ginagalaw, yung 10 kHz. So ito yung decibels niya o yung gain niya. So balik natin sa 50. Ayan. So again, nakaset na po yan. Ayan, ayan, nakasave na po yan automatic. So sa 8K naman, ay sandali, dito pala tayo mag-navigate ng frequencies sa kabila. Dalawang kamay ang pwede natin gamitin. Ayan, babaan natin sa 5. Ayan, sa 4K tanggalin natin, sa 1K, and then sa 500.
sa base frequencies tanggalin rin natin kasi sample lang naman to. So hindi naman mahirap, basta dalawang kamay lang yung gagamitin mo. Ayan oh, sobrang dali lang mag-set ng equalizer. So ayan, i-click mo lang ulit kung gusto mo ng so kung gusto mong i-save yung settings mo, click save and then press. So naka-preset na yan. Kung i-recall natin ulit, yan yung settings na ginagamit natin. So may 10 slots po tayo sa preset. So ito naman yung volume nya. Ayan, 100% nag-iilaw yung lahat ng LED. So ako hindi siguro ako gamit nito. Mga 60% lang tayo. So ayan na. Malalaman natin ang frequencies nagpipik oh. Ito. Yung isa pang advantage nito is malalaman natin, or kung for example is may backup equalizer tayo na sa isang channel, na sa isang ampli na alam natin na nagpipik yung frequencies niya, or pwede natin siyang tagalin. So parang ginagamit natin to as indicator or yung monitor kung saan tayo kinukulang sa frequencies at sumosobra. Gaya nito, nasusobra, may hindi masyadong balance yung pagka mix ng music natin, kaya kinukulang tayo ng ganitong frequencies, yung mga high frequencies. Sa 1620 kasi more sa music ngayon hindi naman to ginagamit or hindi na maririnig natin to. May konting sibilance lang yan, pero mostly hindi na natin maririnig to, lalo na yung 20 kHz. Ito naman yung sub frequencies oh, yan. Sa mga below 80 yan. Ito yung pump na tinatawag, kaya maganda yung kick drum na nagpe-play ngayon kasi ito yung frequencies na lumalabas. So magandang pang monitor to ng and then sa aesthetics rin, mas mas para lang sa akin, mas maganda siya as aesthetics, mga parang yung maganda tignan para sa akin. So yan mga sir, thank you again sa panonood and see you in the next video.